So ayun mga bossing, meron tayong Mitsubishi Montero na binili ito sa buy and sell. Wala yung may-ari nito. Dinala sa atin nung binilhan niya at ang sabi ipapakondisyon. So ito yung gagawin natin ngayon for maintenance lang. So lahat gagawin natin, check natin yung timing belt, mga brakes, yan, mga filter. So una ko munang gagawin dito ay scanning para makita natin bago natin umpisahan tong kanyang Mitsubishi Montero. So pati yung papers nga nitong Montero natin ay ayan, dito na rin, dito sa envelope. So nasa ibang bansa kasi sir, pinagkatiwala lang sa atin na pagkabili niya nito ay dalhin kagad dito sa shop natin. So thank you sir at dito mo napiling dalhin tong Montero mo. So ito nga yung susi, ayan, tatlo pa. So ngayon umpisahan natin. Gagawin ko muna ay scanning. So i-recommend ko siguro dito, palit muna tayo ng timing belt. I-check natin yung timing belt nito para panigurado talagang kondisyon ito, para hindi abutin si sir na pagkaputol ng timing belt kasi wala siyang record dito. Tapos yan yung mga drive belt papalitan. So ngayon bago natin umpisahan mga bossing ay scan muna natin tong kanyang Mitsubishi Montero. Tingnan natin kung wala bang fault code or walang error tong kanyang Montero. So scanin muna natin to mga boss. Ayan, pag Montero Sport, ayan, 2012 pala to. Nakalagay doon sa ano niya, 2010, 2012 health report. So ito yung fault code ng Montero mo siya, sir, no? Ayan, sa transmission to yung 1782 gear 4 incorrect ratio, input shock speed sensor. Yan po ang fault code ng inyong Mitsubishi Montero. Sa mga ganitong fault code mga boss, maaring sensor o maaring valve body or sa nakukuha to sa maruming ETF or transmission filter. So ngayon gagawin natin, i-erase ko muna to. Titingnan lang natin kung babalik ulit yung fault code, saka natin i-troubleshoot etong mga ganitong problema. So bago pala niya binili ito ay ni-request niyang ipa-change oil doon sa binilhan niya. Pinalitan ng bagong engine oil at saka ETF yung transmission. So yung mga ganitong code, maaring madumi yung ETF dati. So ngayon i-observe muna natin. Ang gagawin ko muna ay erase ko muna yung code. Pagka bumalik mga boss, saka tayo magto-troubleshoot sa ganitong problema. So wala naman siyang check engine mga sir. Ang ginawa muna natin ay pinandar ko yung kanyang makina, tapos tiningnan ko kung namamatay yung check engine. So namamatay naman mga boss yung kanyang check engine. Kaya so check muna natin yung ano nito, mga filter, tsaka timing belt, tsaka coolant. Cambio muna natin. Dito nga ay pinasok ko yung mga ano niya, no, mga boss, yung sa drive, neutral, reverse. Tinitingnan ko kung nagbi-blink yung drive niya kasi doon sa code wala naman mga bossing. Kaya proceed muna tayo doon sa maintenance na gagawin natin. Pagkatapos ko ngang testingin yung kanyang shifter, ngayon i-scan ko ulit kung babalik yung code na in-erase natin.
Yan, ang ginawa ko nga dito ay nag-scan ako ulit. Yan, normal na siya mga bossing. Hindi na bumalik yung code niyang P1782. So yan, i-observe lang muna natin to mga boss. Tapos i-road test natin mamaya kung babalik ulit yung code, scanning ulit. Yan. So naging okay na nung ini-reset natin yung code niya. Yan, pasensya na kayo, hindi nakikita sa camera yung ano natin, yung pag-scan natin mga bossing. Sobrang anong tawag dito? Sinag no ng backlight. So hindi na ng camera natin. Hindi nakikita. Naumpisa na nga ang kalasin tong natin, yung parts ng timing belt ng ating Montero. Ito may baso nga rito, akala ko kape. Yan, mga bolt pala yung laman. Bukas namin ng timing belt. Ito yung nakita natin, may tagas yung mga oil seal. Yan. Basang-basa yung sa harap ng makina niya. Yan. So papalitan natin ng mga oil seal yan. Tapos ito. Yan, kalawang. Hindi kasi nakakulang. Ito naman yung itsura ng radiator cap nya. Kalawang na kalawang din, kaya halata mo talagang puro tubig lang ginamit. Ayan, oh. Nagkulay karton na pati yung radiator, kaya kunting sagi na lang yan mga boss, napuputol yan. Kaya i-request nating palitan yan. Ni-request niya na kasi ito dun sa Baincel na pinagbilhan niya na i-change oil. So change oil naman daw, tapos bago na rin yung kanyang transmission oil. So dito maintenance lang natin, timing belt. Tapos etong kukulant, yan. Tapos check natin yung thermostat kasi kinakalawang to. So sobrang kalawang, ayan. Puro tubig lang ginamit. So posibleng magi-stack up rin yung thermostat nito katagalan dahil doon sa kalawang. Ngayon papalitan rin natin fuel filter. So check natin yung air filter. Tapos yung mga preno. Ito yung gagawin natin sa Montero na to. So wala kasi dito si bossing, pinadiretso lang sa atin nung pagkabili niya. So di ko alam kung sa online lang sila nag-usap, no. Tapos diniretso na lang Baincel dito na dalhin sa atin para ipa-maintenance niya yung kanyang Mitsubishi Montero. So ito nga, unang-una ko agad binuksan yung timing belt. So nakita kagad nga natin yung tagas, yan yung mga leaking na yan. Papalitan natin ng oil seal yan, tapos mga panibagong timing belt. Ito na yung timing belt nya. Yan, nakalas na natin. So hindi pa nga nagpapalit ito. Ayan o. Ito kaagad yung pinasiguro nating papalitan para sa long drive. Kung magagamit man ang dire-diretso. Tapos ito mga belt, yan, stock pa. Yan yung mga dry belt nya. Tapos ito naman yun, ayan o. Yung mga tensioner bearing nya, basang-basa ng langis. Tapos makikita natin yung hose, sa radiator hose, ayan, puro kalawang. Ayan, puro kalawang yung loob. Ayan yung mga, eto pwede pa naman to, lilinisin na lang natin. Pero yung radiator mas maganda, may request natin to na palitan na rin. So ang mileage nito nasa mga 180. So titingnan natin pagkatapos kasi natanggal na namin yung battery. Tapos na EGR cleaning na rin to. So hindi sa atin ginawa. So pina-EGR na siguro to nung pinagbilhan niya nito. So ito papasiguro lang natin thermostat, tsaka yung radiator, timing belt, tsaka itong mga oil seal na tagas, tapos mga preno. Ito yung mga gagawin natin dito sa Mitsubishi Montero niya. Dito natanggal na nga natin yung timing belt. Ayan, nilinis na rin natin yan. Ayan, malinis na siya. Inalis natin yung mga langis na kumalat dyan sa harapan ng kanyang timing belt. Tapos ito yung mga lumang oil seal nya. Ayan, nakalas na natin. Ito naman yung bagong oil seal, isang set po yan. Original din ang gagamitin natin. Ayan mga bossing.
Tapos andyan na rin yung balancer belt. So orig din. Halos original po lahat yan. Ito naman yung timing belt. Yan. Tapos yung mga drive belt niya, yung dalawa. Yan. Dalawang drive belt po papalitan natin yan. Isang sa aircon belt. Yan yung sa aircon. Ito naman yung mga idler bearing niya. Tapos yung adjuster. Yan, kompleto po yan. Tapos yung balancer bearing. Yan yung adjuster mga boss. Yan, medyo nahirapan pa nga tayo labas sa karton. Ayan yung adjuster, original din. Yung original din yung mga boss, NTN din yung brand niyan. So, pwede kayong gumamit ng kahit hindi original. NTN rin naman yung replacement. Ayan, sinunod ko naman buksan dito yung tensioner bearing para sa balancer. Ayan mga boss. So, sunod naman natin yung pinaka-idler bearing. Ayan, puro original din yan. Tatlong idler bearing yan mga bossing. Yan. So, orig din. Tapos titingnan naman natin yung yung radiator na ipapalit natin. Dito na sandal na nga siya sa gilid. Ayan. So, magpapalit tayo ng radiator kasi sobrang lambot na nung radiator niya na stock, no? So, sobrang expiration na yun. Mga ganong kulay ay madali na pong pumutok or maputol yung tube pagka hindi tayo nagpalit niya. Kaya iwas tayo at mauuwi yan sa overheat. Isa pang dahilan ay punong-puno po ng kalawang yung kanyang radiator. So kaya talagang papalitan natin ito. Dahil bago radiator, ayan, radiator cap, papalitan na rin natin. Sunod naman natin ikabit yung mga oil seal. Yan, pagkatapos nating linisin. So nilinis muna natin bago natin to ikakabit yung ating mga oil seal. So 4 na oil seal po yan, 2 balancer oil seal, isang camshaft at saka isang crankshaft oil seal. Ayan mga boss. So next natin dyan, timing belt na naman. Naikabit ko na nga yung mga oil seal. Ayan, sa camshaft, balancer, sa crankshaft, yan, tsaka sa isa pang balancer sa ilalim. Ayan mga bossing. So sunod na natin dito yung mga tensioner bearing tsaka timing belt. Ayan, bago na yung timing belt natin, naikabit na po natin yung timing belt. So pinalitan natin dito mga oil seal na 4 na bearing. Yung adjuster, ayan, brand new rin yung adjuster. Ayan. So yung isang tinik pa natin ay yung mga brakes nito. Ayan, pinabuksan ko yung preno. So nasa kalahati pa naman yung brake pad nya. So pwede pa. Ayan, pina-check lang natin para sigurado. Tapos mamaya sunod naman natin yung pangharap. Sinunod ko naman kalasin dito ay yung kanyang thermostat. Ayan, pagmasdan yung mga boss, puro tubig na kalawang ang lumabas dun sa paghugot natin ng thermostat. Ayan, so pagka gusto nyong maluwag tanggalin nyo yung power steering pump. So napakabilis po tanggalin ng ating thermostat ng mga ganitong Montero. Ayan, tingnan nyo mabuti mga boss, punong-puno ng kalawang. Ganyan po pagka tubig yung ginagamit natin. Sandito na rin yung yung bagong thermostat. Ayan, original na rin tong gagamitin natin mga boss. Puro halos original po yung ikakabit natin dito. Ayan, so napakadali lang naman po isalpak niyan. Ayan, kinalas na rin pala natin yung kanyang air filter. Papalitan na rin natin to mga boss. Yan, mapailalim, mapaibabaw, sobrang itim na po. Ayan, pagpag ko pa nga dyan yung ibabaw niya. Ayan, oh. Sobrang itim na. Yun. Parehas. Yan, ito yung radiator na luma. Ayan. Tingnan natin. Doon tayo yun, doon tayo. Compare natin. Okay, parehas yun. So ito kasi mga boss, ayan, nagkulay karton na. Ayan, tapos bukod dyan, kalawang. Ito pagka pinisa mo to, putol ka agad to, expired na yung ating radiator. Ayan, parehas siya. So isasalpak mo tong bago. No? Sige. Tapos
Ito ba ililipat mo dyan? Eto, lipat mo to yun. Ito. Okay? Kabit mo na yung bagong radiator. Next naman natin radiator, taas kulat tayo. Taas palit tayo ng air filter, sobrang dumi. Tapos fuel filter naman, sunod. Ito naman. Ito na yung bagong pamalit natin. Yan, ito yung fuel filter na ipapalit natin. So hindi pa natin nakakalas, susunod muna natin. Isusunod na lang natin to. Unahin muna natin yung dito. Tigil mo na lang 450. 500 bentahan yun eh. So ayan, kaya nag-content tayo dito sa Montero kasi wala si boss dito, no? Nasa ibang bansa, pauwi pa lang. So pinakondisyon sa atin, kahit wala siya, pinahati doon sa kung saan siya bumili ng sasakyan, ay yun na rin naghatid para i-condition daw to. Ayan. So ngayon nagpalit tayo ng radiator. Ito, assembly. Ayan, pati mga fan belt niyan mga boss ay bago, original. Original po ang kinabit natin. Ayan, tapos ito magkukulan tayo boss. Ayan, magkukulan tayo. Kasi dati hindi nakakulan, kaya puro kalawang. Pati thermostat mo, kinalawang ng sobra. So ngayon boss, ito yung thermostat Yan, tingnan mo yung thermostat mo boss Ngayon nagpalit na rin ako ng air filter. So kalyabing yun, nasalpak mo na, pakita natin. Okay. Pakita natin yung bagong air filter. Ayan, so sobrang puti na yan sir. Bagong bago yung filter natin. Ayan. Hindi na hindi na mukhang hindi na mukhang sir, putik. Ayan, tulad nung itong luma mong air filter Ngayon susunod natin dyan, mag fuel filter muna, tapos bleeding na tayo ng coolant. So chinek natin yung mo sir, yung brakes mo sa likod. So kalahati pa. So mamaya pag nagbi-bleeding kami, bubuksan namin yung sa harap. So update kita sir. Ayan, kasi wala si sir nasa ibang bansa, kaya kailangan makita niya kahit wala siya rito yung ginawa natin sa Montero niya. Coolant na tayo. Habang nagkukulant si Kalyabing Chammer, so magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala from Michigan, USA, kay Saldi Coloma. Ayan, shoutout sa'yo sir. From Athens, Grace naman kay Resty Boy Di Cepeda. Ayan, shoutout sa'yo sir. At shoutout din kay Jose Valdivino. Ayan, shoutout sa'yo bossing. Liwanag pala ang aliwalas pala ng pagpunta ko dyan. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Ang aliwalas. Piga-pigain mo yung hose doon Ito pala. para umano yung hangin. Dami niyang inom-inom. Malaki radiator na ito eh. Oh, na-drain pa yung sa makina niya. Oo. Kulang natin kulang. Tinanggal ba thermostat ta?
Ha? Tinanggalan? Oh, pinalitan ng bago. Pinalitan? O di wash out lahat ng nasa ayun, okay na yan. Okay na yun. Call in susi, Dol. Okay, so yung ako susi, Dol, start ko lang. Yung tatlong magkakasama. Bleeding tayo mga boss. Yan, sir, thank you sa tiwala na dito mo talaga napiling ipa-kondisyon sa akin yung Mitsubishi Montero na nabili mo. Na kahit wala ka, ipinadiretso mo na talaga sa shop. Saan si sir? Sa ibang bansa ayaw magpabanggit ni sir ng pangalan. Nakalan. Isa siya nga na. Oo. Secret. So, start na natin. New timing belt. Yan, new radiator, thermostat, mga fan belt, fuel filter, air filter. Ito yung mga ginawa natin. So, ang odo nito mga boss ay 188,954. One click. So, ito yung odo mo, sir, no? Ayan, kitang-kita naman. 188,000. Oh. Nasin oil na rin to? Ito bago niya binili, ni-request niya sa binilhan niya nito na i-change oil tapos transmission oil. So kaya wala na tayo doon. Preno na lang dapat. Preno. So na-check na natin likod, harap na lang ang kulang. So ayan sir, sinave ko rin yung mga pinagpalitan natin. So andito lahat sa likod. Ayan. Ito naman yung fuel filter natin. Ayan, sobrang itim na ng fuel filter mo. Ayan, sobrang itim na. Ayan, kaya palit talaga tayo. Ayan yung mga pinalitan natin sa Montero mo. Ayan yung mga oil seal, air filter, mga idler bearing, adjuster. So andyan po lahat. Ito yung timing belt, long, short na timing belt, tapos yung mga fan belt mo. Yan, tinabi ko para makita mo rin pagdating mo. Ayan, naka-andar na yan boss. So magbi-bleeding na lang kami. Ayan, nagbi-bleeding na lang yung kalyabe natin para dito sa coolant. Check nyo lang idol kung may mga tagas-tagas ha. Okay. So dito naman tayo sa Honda. Eto, hapon na nga at inaano ko rin na tinatapos ko rin to tune up. Ito yung overheat na Honda Civic na VTEC na low thread yung engine block, yung thread ng engine block. Tapos nag-resurface ako ng engine block, cylinder head. Kaya natagalan ako ng konti dito dahil low thread yung thread doon sa block nya. So nagpa-slip pa ako ng panibago para bumalik sa standard yung mga cylinder head bolt nya. In-oversize kasi mga bossing. Yung dati in-oversize. Tingnan nyo yung ginawa oh. Ganito, binaon. So okay rin naman itong ganitong baon. Kaso nga lang katagalan maano din, luluwag din to. Ayan. So dito sir sa Montero mo, yung likod nabuksan natin, makapal pa yung pads. So dito lang napansin namin yung harap, yan manipis. So ayan, manipis na yung brake pads mo. Ngayon papalitan natin ng panibagong brake pads to. So hindi na natin ginalaw yung turbo nito, tsaka yung GR, tsaka yung makina kasi na change oil na raw to, at tsaka yung transmission ETF. So bago kasi binili ni Sir to, ni-request niya doon sa binilhan niya na i-change oil yung makina at saka transmission. So tapos dito pinadiretso kaagad ni bossing to dito pagkabili niya kasi wala siya rito, no. Ayan nga mga bossing, oh, tatlo susi nito. Ayan yung mga duplicate na susi niya. Tapos ito yung papeles niya, oh. So talagang pinadiretso ni Sir dito pagkabili. Yung kung sino yung binilhan niya, siya rin yung nagdala rito sa sasakyan para i-maintenance ko yung kanyang nabiling Mitsubishi Montero na 2012. So ayun yung boss, gumawa ako ng content dito para makita ni Sir, no, kasi wala siya rito. Pero pa uwi na rin siya.
para pag uwi daw niya ay kondisyon na yung kanyang Mitsubishi Montero na nabili. Tingnan natin yung andar mga boss. Ayan. Ayos na ayos yung andar na ito. Ito lang medyo may ito. Sakit ang Montero talaga to. Wala naman siyang bahid ng usok, talsik. Yan, wala boss. So wala rin dito sa cap. Ibig sabihin okay yung makina na nabili ni Bossing. Yan, nakakulant na rin tayo boss. Yan, bagong radiator cap. Kasi dati nakatubig, sobrang kalawang. Kaya tayo nagpalit ng thermostat na bago at saka radiator. Balik tayo dito sa loob. Yung brakes niya good. Tingnan natin kung may usok. Wala siyang bahid ng black smoke. Ganda ng ano niya, Revolution. Good na good yung kanyang Mitsubishi Montero. Okay, tapos na tayo rito sa pag-maintenance ng Mitsubishi Montero na 2012. Ayos. So malamig din ang aircon.